1990. Dakong alas 4:30 ng hapon, isang lindol na nagtatala ng lakas na 7.7 sa Richter scale ang sumalanta sa Central Luzon. Isa ito sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatayang 1,600 katao ang patay. Napakaraming pamilya ang nawasak. Ang buong Pilipinas nasadlak sa kadiliman at pagluluksa. Mga kapuso, magbalik tanaw po tayo sa mga pangyayari sa trahedyang ito sa kwento ng buhay ni Elizabeth Galido ng Baguio City. Dad, maganda ba tong gawa ko? Oo, anak. Ang ganda ng drawing mo. Pwede na ba ako sumali sa mga drawing contest? Oo naman. At sigurado ako pag sumali ka, tatalunin mo lahat ng kalaban mo. Lalampasuhin mo silang lahat. Ako, kayong mag-ama, bulahan kayo ng bulahan dyan, hindi nyo pinapansin yung bunso. Ayun, tuloy-tuloy dun sa kwarto, natulog na yata. Oh, luto na. Baka gusto nyo nang kumain, ipag-aahin ko na kayo. Mamaya na po, ma. Antayin na namin si Beth para sabay-sabay na kami. Ganda ng drawing, ano, ma? Oo. Oh, ito na palang anak ko eh. Si Mami, nandyan na. Mami, tingnan niyo tong gawa ko. Ang ganda daw, sabi ni Daddy. Mamaya nakakay, ha? Pagod ang mami. Maghapon nagtrabaho. Oh, kain muna tayo. Nagluto ang mama ng paborito mong sinigang. Oo nga. Kumain na ako kanina sa meeting, eh. Pahinga muna ako sa kwarto. Huwag maingay, ha? Iidlip ako. Pagpasensyahan mo na ang mami mo, ha? Pagod lang sa trabaho yun. Kailan kaya tayo mapapansin ni Mami? Ano ka ba? Isang career woman si Beth. Bagamat mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya, kadalas ay nakakain ang kanyang trabaho ang oras niya para sa kanyang asawa at mga anak. Diyos ko, Kakay! Anong ginagawa mo? Ha? Papeles ko to! Naku! Naglalaro lang naman po ako eh. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo, huwag mong nakikialaman yung mga gamit ko! Huwag kang lalapit dito! Sorry po. Kakay, pumasok ka na sa kwarto. Ano ka pa naman? Bakit mo pinalo ang bata? Pinag-alaman ng mga papeles ko, eh! Alam mo anak, hindi lang trabaho ang mahalaga sa buhay ng tao. Mas mahalaga ang pamilya. Malalaman mo lang yan kapag nawala na sa'yo ang pamilya mo. Alam mo, pag namatay ako, isasama ko ang mga anak mo. Kasi hindi ka marunong mag-alaga. Eh, talaga namang nabigla lang ako, eh. Eh, syempre, ayoko rin saktan ng anak ko. Kaya lang, nagawa ko na, eh. Eh, kasi naman, Carol, napaka-importante ng mga papeles na yun. Ewan ko, Beth. Oh, bakit naman ganyan ang tono mo? Kasi, hindi ako makapaniwala sa ginagawa mo eh. Tingnan mo, mas inuuna mo pa yung trabaho mo, yung career mo, kaysa sa pamilya mo. Masama ba yun? Eh, ginagawa ko lang naman ang lahat ng to para sa kanila. Para mapag-aral ko yung mga anak ko sa magandang eskwelahan. Mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Masama ba yun? Para nga ba sa kanila? O para rin sa sarili mo? Ano ibig mo sabihin? Alam mo, ang asawa mo may trabaho naman. Kaya kahit hindi ka magpakamatay dyan sa pagtatrabaho mo, maayos ang buhay niyo. Maginhawa kayo. Ang sabihin mo, ginagawa mo lahat yan para sa'yo. Dahil gusto mo yung career mo. Masama ba yun? Hindi. Pero masama kapag ninakaw na nito ang oras na dapat ay para sa pamilya mo. Alam mo, Beth, dapat magpasalamat ka
Dahil meron kang pamilya na mahal ka. Hindi lahat ng tao ay meron ganitong klaseng kayamanan. Kaya, treasure it. Baka mamaya, paggising mo, wala nang lahat sa'yo. Kamusta? Wow! Ang ganda-ganda naman ang ginagawa ni Kakay. Sige po, naantok na po ako. Pagpasensya mo na yung bata, nagtatampo pa kasi. Ikaw din ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi lagi naman akong wala dito sa bahay. Kung nandito naman ako, palagi nilang mainit ang ulo ko dahil sa mga problema sa trabaho. At may intindihan kita. Talaga? Oo naman. Alam kong mahalaga sa'yo ang karir mo. Para sa self-fulfillment mo. At susuportahan kita dahil asawa kita. At mahal na mahal kita. Mahalaga sa akin kung ano magpapasaya sa'yo. Oh. Bakit ka umiiyak? Ito yung self-fulfillment na hindi kayang-kayang pantayan ng kahit na anong career. Kasama ko pamilya ko. Mahal ako ng pamilya ko. Hindi mapapantayan ng kahit na ano. Yan, naku. Oh, Baka mailam yung mata ko. Hindi. Basta iwasan mo lang yung mata mo. Huwag mong lagyan yung mata mo. Sige na. Sabon na. Oh, yan. Ang galing-galing ng apo ko. Ha? Naku, binubola daw. Ganon ha, binubola pala ha. Oh, Ba't di mo sila lapitan? Ayan, sige. Natatampo pa rin sa akin si Kakay. Basta yan ano. Baka kumasipon. dahil madalas ay wala sa bahay si Beth, naging mas malapit si Kakay sa kanyang lola kaysa sa sariling ina. Isang bagay na bumabagabag kay Beth. Ma? Benj? Kakay? BJ? Ma? Benj? Kakay? BJ? Ano kaya ibig sabihin nun? Ma'am Beth, pinabibigay po ni Sir. Thank you. Ano yan? Nag-file kasi ako ng leave for 2 weeks. Naaprubahan na. 2 weeks? Wow, ang tagal nun, ha? Gusto
Gusto ko kasi makasama ang pamilya ko. Babawi ako dun sa mga pagkukulang ko. Magbabakasyon kami kahit saan, basta sama-sama. Sandali. Paano ang trabaho mo? Actually, miss, sandali ha. Eto, ikaw kasi mag-aasikaso ng mga yan. Ha? Oo. Siyempre, trabaho mo yan, kaya ini-endorse ko na. Dahil maaga akong aalis. Bakit naman? Birthday ni kakay ko, so surpresahin kong anak ko. Alam mo, kahit ganong karaming trabaho ang iwan mo sa akin, okay lang. Masaya ako para sa'yo, Beth. Tama yung ginagawa mo. Family comes first. Alam ko yan, Carol. Na-realize ko na nga kung gaano ka-importante sa akin ang pamilya ko. Gusto ko sila laging kasama ko. Sila ang pinaka-importante para sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala sila. Ano yung ginagawa mo, Apo? Para po kay Mami. Tingnan ko nga. Wow! Ang ganda nito! Gusto ko po kasi mag-sorry kay Mami. Kasi po, yung isang gabi, hindi ko po siya pinansin. Alam mo, Apo, mahal ka ng mami mo. Busy siya, pero hindi ibig sabihin mo na hindi ka niya mahal. Anong oras po uuwi si Mami? Maya-maya lang, nandito na yun. Di ba birthday mo ngayon? Kaya naku, siguro na nagmamadaling umuwi yun. Pag uwi po niya, Lola, yayakapin ko po siya. Maigpit na maigpit. Tapos, hahalikan ko po siya. Tsaka, ibibigay ko po itong ginawa ko para sa kanya. At sasabihin ko po, Mami, mahal na mahal kita. Oo, siguradong magugustuhan yun ng mami mo. Happy birthday, Apo. Tama ko bang nakasulat? Tama. Salamat ha. Mukhang mahal na mahal mo ang anak mo. Ang swerte-swerte naman ni Kakay. Hindi. Ako ang swerte sa pamilya ko. Ito na po. oh. Salamat, Ading. Manang. Ilang minuto lang ang makalipas. Isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa buhay ni Beth at ng marami sa ating mga kababayan. Lumilindol! Tulungan niyo kami! Nagugunaw na yata ang mundo! Ah! 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 Wala nang lindol. Wala na. Wala na. Tara na. Oh, miss, wala nang lindol. Halika na. Hindi mawari ni Beth kung bakit ganoon na lamang ang kaba sa kanyang dibdib. Alinising! Beth, bakit pumating ang pamilya ko po? Ang mabuti pa din wala ng pesa na kumuha ang bahay niyo! Pati na wala lang! Diyos ko, ang bahay namin! Padaanin niyo ako! Padaanin niyo ako! Ah! Nasaan na mga anak ko? Ina!
malakas na lindol ang yumanig sa Central Luzon, kabilang na ang Baguio. Marami ang nasawi at marami din ang natabunan ng mga nagsigibaang mga kabahayan at gusali. Agad na nagsagawa ng rescue operations ang lokal na pamahalaan. At maging ang ilang mga bansa mula sa ibayong dagat ay nagpadala ng mga rescue teams upang tulungang sagipin ang mga taong natabunan o naipit sa mga gumuhong gusali, kabilang na ang buong mag-anak ni Beth. Dalihan niyo ang pamilya ko na sa ilalim ng guhong to! Beth! Carol, ang pamilya ko nasa loob daw ng bahay ng gumuho to. Halika na, kanina ka pa daw naghuhukay dito eh. Magpahinga ka muna. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko na ililigtas sa pamilya ko mula sa ilalim ng guhong to. Tama na, ano ba? Kumain ka muna, halika na. Hindi mo ba ako naririnig? Ang pamilya ko nasa ilalim ng guhong to. Kailangan ko sila iligtas. Kalmahin mo sarili mo, ano ka ba? Diyos ko. Alam ko marami akong pagkukulang. Hindi ako naging mabuting ina at asawa. Kaya po nakikiusap ako sa inyo. Diyos ko, iligtas mo po ang pamilya ko. Huwag niyo po silang pababayaan. Buhayin niyo po sila. Hindi ko po kayang mabuhay kung mawawala po sila. Para niyo na pong awa. Para niyo na pong awa. Beth? May balita na ba, Carol? Wala pa rin silang nahukay. Bakit ba ang bagal-bagal lang kumilos? Bakit hindi nila bilisan yung paghuhukay? Nagawa na nila lahat ang makakaya nila. Hindi pa nila naiintindihan. Pamilya ko nandun sa gumuhong bahay na yon. Naghihintay na iligtas nila. Beth, magtatatlong araw na rin. Hindi kaya dapat ihanda mo na rin ang sarili mo na hindi sila nakaligtas. Hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo yung sinabi mo. Pero Beth, Hindi, Carol. Buhay yung pamilya ko. Alam ko. Naghihintay lang sila na mailigtas. Naiintindihan mo ba? Nararamdaman ko sa puso ko. Buhay. Buhay sila. Hindi sila pwedeng mamatay. Hindi. Ang dami ko pa gustong gawin. Magbabakasyon pa kami sama-sama. Hindi ko matatanggap kung mawawala sila. Hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap. Sa loob ng halos isang linggo, nabalot si Beth ng takot at pangamba. Hindi matanggap ng kanyang puso at isipan na maaaring patay na ang buo niyang pamilya. Anong wala pa rin balita? Bakit hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo? Mrs., huminahon kayo. Anong uminahon? Ang pamilya ko nasa ilalim ng bahay namin.
ang trabaho namin. Hindi sapat yun. Dahil kung talagang ginagawa niyo ang trabaho niyo dapat, ngayon, nandito na ang pamilya ko, nailigtas niyo na! Naiintindihan namin kayo. Pero kami, hindi nyo kami naiintindihan. Hindi ko inihiling na maintindihan niyo ako. Ang gusto ko, iligtas niyo ang pamilya ko. Ngayon, parang awa niyo na. Mrs., tingnan nyo ako sila mga pamilya nyo. Nahukay namin sila dyan sa gumuhong bahay. Sigurado ba kayo? Sila nga ang pamilya ko. Nakuha namin sila dyan. Nasa ilalim sila ng lamesa. Buhayo sana sila sa lindol. Pero namatay sila sa suffocation. Paki-identify yun. Tumulong kayo rito! Tumulong kayo rito! Bakit ganito? Bakit ganito ang kabaho ng pamilya ko? Nagkaubos na kasi ng kabao. Nalibot na nga namin ang buong Baguio pero wala na rin talaga dahil marami nga namatay sa lindol. Kinuha na nga sila sa akin. Hindi ko pa naman sila mabibigyan ng maayos na libing. Ayos na to. Wala na rin tayong magagawa eh. Carol, bakit kailangan mangyari sa akin to? Anong makasalanan ko sa Diyos?
Bakit huwag mo sisihin ang Diyos? Hindi ko siya sinisisi. Naghahanap lang ako ng kasagutan. Kung kailan nagbabago na ako, tsaka niya kukunin ang pamilya ko. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Alam mo, Beth, wala akong mabibigay na sagutan sa'yo. Basta, kung ano na lang ang plano ng Diyos, tanggapin na lang natin. Si Benj, ang asawa ko, nakita na ba nila? Hindi pa rin, Beth, eh. Wala pa rin siya sa buho. Siguro, maghintay pa tayo ng konti panahon. Pero siguro, ihanda na rin natin sa sarili natin na hindi siya nakaligtas. Ano pa ba ang paghahanda ang kailangan kong gawin? Ginakaw na nagdadana ang lahat sa akin, Carol. Kailangan harapin na lang natin ang pagsubok na to. Hindi ko alam kung paano. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nagkulang sa pang-aral sa akin, Ma. Mabuti kayo, Ina. At nagpapasalamat po ako sa inyo. BJ? Anak, ang liit-liit mo pa. Hindi dapat sa'yo nangyari to. Pero alam ko, babantayan ka ni Mama. Alam ko yun. Kakay. Patawarin mo ako, anak. Alam ko, nung nabubuhay ka pa, wala kang ibang ginusto, kundi ang makasama ako. Ang maging masaya ako. Sayang. Sayang, anak. Ang dami ko pa sanang plano. Beth, pinabibigay nga pala nung mga nakahukay ng bangkay nila Kakay. Ito daw ang huling hawak ni Kakay nung nakuha siya. I'm sorry, Mommy. Alam ko po, hindi ko kayo pinansin nung lumapit kayo sa akin kagabi. Sorry po, nagtampo lang ako pero mahal na mahal ko po kayo. At ayokong nakikitang nagagalit kayo sa akin. Sana mapatawad niyo ako, Mami. At napatawad ko na rin po kayo nung pinagalitan niyo ako. Alam ko po, ginawa niyo lang po yun dahil mahal niyo po ako. Mahal na mahal ko po kayo, Mami. Matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang ina at mga anak,
Nagpatuloy pa rin ang hinagpis ni Beth sapagkat hindi pa rin niya nakikita ang kanyang asawang si Benji. Beth, ayos ka lang ba? Magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa'yo na ayos lang ako. Dahil ang totoo, halos mabaliw na ako, Garo. Ang hirap-hirap. Ang sakit mawala ng pamilya sa isang iglap. Minsan, nasabi ko nga, naiisip ko, sana isinama na lang ako ng Diyos para makasama ko ang pamilya ko sa langit. Pero hindi. Dito ako nag-iisa. Wala ako ibang kasama. Garang natatakot ako. Natatakot ako mag-isa. Hindi mo na kailangan matakot mag-isa. Hindi ka na mag-iisa dahil nandito na ako. Ben. Salamat, ligtas ka. Saan ka galing? May inaasikaso ako sa La Union nung magkalindol. Nabagsakan ako ng poste. Na-ospital ako, hindi ako makalakad. Hindi ako makatawag dahil sira ang mga telepono. Alalang-alala ako sa inyo. Mama. Ang mga bata. Alam ko, nabalitaan ko na. Pero kailangan tanggapin natin yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, buhay ka. Ikaw na lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Ma. Nasabi niyo sa akin minsan, isasama niyo ang mga anak ko pag namatay kayo. Ma, kayo na mag-alaga sa kanila. Huwag niyo sila papabayaan, Mama. Jay. Kayo. Tandaan niyo. Mahal na mahal kayo ng Mami. Ma! Ma, BJ, Kakay, nandito uli kami. Kakay, happy birthday, anak.
nasan man kayo, hindi namin kayo makakalimutan dito sa puso namin. Magpakailanman. Beth, congratulations muna, ha? Alam ko, isang napakalaking pangyayari sa buhay mo ang malapit ng maganap at yun ay walang iba kung hindi ang iyong wedding. Thank you, Tita Mel. Pero syempre, dumaan kayo muna sa matinding pagsubok. No? Paano dinala ng isang inang katulad mo? So at first, talagang masakit. Isipin mo maliliit pa sila and they were with my mother. Pero after 3 days, natakpan na yung pain na yon dun sa dadalhin kong obligasyon. And yung husband ko, dahil siya yung Mas malapit sa mga bata? lagi niya sa bahay, Oo. lagi ko sinasabi na basta wag natin isipin na namatay sila for nothing. Ang ibig kong ipaabot sa kanya is may dahilan lahat. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit binawi sa yung dalawang mong anak, kinuha pa pati mama mo? Kasi masyado kong easy-go-lucky. Yung oras ko is nasa career. Hindi ko na Naasikaso mga bata? naasikaso mga bata. Oo. Parang mas ang mama ko, tsaka Oo. yung papa nila, siyang Oo. nag-aasikaso sa mga bata. Siguro sabi ni God, oh, it's time. Diyan nag-uumpisa ang pagbabago eh. Pagka talagang inamin mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong baguhin. And then after that, 1991, pinanganak ko yung pangatlo. Parang doon na nag-start na maayos ang lahat. Doon mo nabuhos ngayon yung iyong pagiging ina sa dalawa na sumunod. Dalawa yan, di ba? Dalawang sumunod na anak mo. After 14 years, saka ako nagkaanak. After 4 years, may isa pa ulit. Yeah. After yung daming problema, daming ganyan, ano ha. Ngayon, ikakasal ka na. Yeah, parang Hindi mo fulfillment. Hindi ko Fulfillment. akalain na, wow, after long years, yung tayo pa rin. Parang ganun. Oh, thank you very, very much. Very well said. Maraming salamat sa iyo, Beth. Thank you. Thank you very much. At pinahintulutan mo na gamitin namin ang storya mo para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers. Thank you. And congratulations and best wishes sa iyo at sa mister mo. And gusto ko rin magpasalamat sa inyo, the GMA, and everybody that they had given me the chance to share my part of my life. You are welcome. Hindi kaila sa ating lahat na ang naganap na trahedyang ito ang isa sa pinakamadilim na yugto sa buhay ng sambayanang Pilipino. Tulad ni Beth, marami sa atin ang namatayan ng mga mahal sa buhay. Subalit ang mahalaga, sa gitna ng matinding pagsubok, hindi nagmaliw ang ating pananalig sa puong may kapal. At ang kapalit nito ay ang pag-asang nagbibigay sa atin ng lakas at tibay ng loob na muling harapin ang liwanag sa oras ng kadiliman. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.